wala kaming sinayang na oras ni Mother. Sinulit talaga namin ang aming time pagdating namin dito sa Niagara Falls. Oh, hello. Ako nga pala si Tita Barbie Dal at ito ang kwento ko for today's video. Grabe, finally nadala ko na rin si Mama dito sa Niagara Falls. Alam niyo ba, nung una kong punta dito way back in 2014 or 2015 talaga, pinangarap ko na talaga na sana one day madala ko rin ang aking parents dito. At eto nga, after 10 years, ang dating drawing ay nagkatotoo na talaga. Ay, Charmilet. Ang drive nga pala mga ka-Barbies from Baltimore, Maryland to Niagara Falls here in New York is about 7 to 8 hours. Kaya kahit maghapon na kaming nagdadrive ni Mother at pagod na rin, ay nako, wala talaga kaming pinalampas na oras at talagang kailangan naming mapuntahan ang Niagara Falls at night. Nung una kong pumunta dito, na-amaze talaga ako, na mesmerize ba? Kasi kahit sa gabi, nilalagyan nila ng pailaw ang mga falls. Kaya sabi ko kay Mother, nako, wag kang matulog dyan at halika, puntahan muna natin. Total, nandito na tayo at saglit lang naman tayo dito, ilang araw lang, kaya sulitin na. Mabuti na lang at game naman si Mother at pumayag naman siya. Nag-dinner nga pala kami niyan before kami pumunta dyan kasi may mga restaurants din nearby. Marami mga restaurants pero dahil nga touristy area ito, ay nako, na jack up din ang mga presyuhan nila, pero di bali na, sulit naman din. Every 10 p.m. pala during the summer mga ka-Barbies ay meron silang fireworks. Kaya sulit ang pagpunta namin dito at pagstay kasi nakita namin na ang ganda ng kalangitan, biglang nagliwanag. Ay, charming. At syempre, masaya ito kasi libre ang attraction na to mga ka-Barbies. Walang bayad. At marami kang pwedeng maupuan dito at makita mo talaga. Hindi naman crowded kahit during the summer season. Going back nga pala sa story ko, pinetition ko pala ang nanay ko dito sa Amerika. Alam nyo ba na it took 2 years din before lumabas ang kanyang papers, at hindi lang basta-basta, may mga surprises and humps in the middle. From the time na pinetition ko si Mother, siguro mga 1 taon ang hinintay namin before its approval. At pagkatapos nun, ang pinakamatagal na part ay maghihintay ka pa ng another year para ma-schedule lang ang interview doon sa US Embassy sa Manila. Prior to the pandemic, mabilis naman mag-petition ng parents. Sabi nga nila, nasa mga 6 months lang daw yan at makukuha mo na ang nanay mo. But because of the pandemic at nako, lahat ay na-push back, kaya ayan, ang tagal tuloy. Pero di bali, worth it naman. Hindi naman ganun kamahalan mag-petition ng parent or ng parents mga ka-Barbie. Syempre, kailangan mo pag-ipunan yan. Pero ang mas mahal dyan ay ang kanilang expenses going to Manila sa US Embassy. Kasi syempre, nagbayad pa ako ng kanilang hotel, nagbayad pa ako ng airfare nila at lahat-lahat. Syempre, gusto ko naman na pagdating nila doon, komportable sila. At ang hotel na binuko for them is like right across the US Embassy lang. Ay, nakalimutan kong ikwento, hindi lang pala US Embassy, but before that, kailangan din nilang magpa-medical exam. Yes, nakakatakot din na face yon kasi baka mamaya may mga surprises along the way na makakos ng delay ng pag-release ng visa. Kaya nako, prior to US Embassy or St. Luke's appointment ng ni Mother, nako, nagpa-check up muna yan sa aming local physician sa aming lugar para make sure na wala siyang tuberculosis. Kasi yan yung isang reason bakit hindi nakakaalis agad. Wala namang spots si Mother. Pero nako, eto na ang pinaka-biggest sorpresa. Akala ko talaga smooth na ang process at marirelease na ang visa ni Mother. But unfortunately mga ka-Barbies, may problema sa aking application dahil ipinanganak nga ako sa Saudi Arabia. At alam nyo ba na hindi pala ako na-register sa Pilipinas sa NSO. Late registration ako after 20 years. Kaya ayun, red flag sa US Embassy. Kaya ang initial verdict nila ay denied until the documents are submitted. Yes, buti na lang mga ka-Barbies, binigyan naman nila kami ng chance to submit the documents to prove na anak talaga ako ng nanay ko. At talaga siya ang nanay ko. I mean, biological mom. Guess what? Kailangan pa naming isubmit ang aking original birth certificate at ito nakakaloka kasi in Arabic, yes. Pati yung translated version at ito, mabuti na lang talaga na itago ko pa ang baby passport ko kasi kailangan din yun talaga to prove our relationship. Yes, ganun sila kahigpit. At dahil doon, it took us almost
2 months mga ka-Barbies before nakuha ang decision. Kaya ayun, after 2 months dako si mother talagang hindi na nakapaghintay at gusto nung tinanong ko kung kailan ko siya or kailan niya gusto pumunta. Abay, sabi ba naman sa akin, pwede ba daw bukas na? Aba, hindi rin excited ang mother ko, Sa bagay, hindi ko naman siya masisisi. Naku, nakakaba naman talaga yung hiccups na nangyari sa kanya. Pero buti na lang, thankfully, nandito na siya at kasama ko na siya. Kaya nako, marami pa kaming lugar at marami pa kaming pwedeng puntahan in the near future. Pero ngayon, one state at a time lang kami ni mother. Ang trip namin dito ni mother ay partly planned lang. Kasi naisip ko, ayoko na masyadong mapagod at nakatali sa itinerary. Gusto ko relax, chill at enjoy lang namin. Kaya nako, bahala na kung ano mga gagawin namin the following day. At kaya kung umabot ka sa part na ito ng aking video, paki-like, share, and subscribe mo naman. I thank you in advance. Abangan nyo na naman ang aming adventure ni Mother. But for now, magpapahinga muna kami dito sa aming hotel. Good night all ka-Barbies!